Gara kasi nitong hinuhukay dyan eh. Hanggang ngayon hindi pa rin mahukay-hukay yung ano, Yamashita's Treasure. Ang tagal-tagal nang hinuhukay niya, hindi pa rin mahukay-hukay yung Yamashita Treasure na to. Buti na lang talaga na kinancel ng MMDA ang ano na yan, uneven scheme. Mabuti na lang mabait yung Orange Boys. Pinaikot na lang uli siya dun sa circle. Nagtataka nga ako guys, bakit 50 lang ang ginawa ni ang limit, 50 kilometers per hour ang binigay na speed limit ni MMDA. Good morning guys, good morning. Salamat uli sa pagdalaw. Ngayon papunta na ako sa aking work ngayon. Kaya lang naman ako nag-vlog. Tatry ko lang tong aking aking nabiling camera tuloy, mic. I-check ko kung okay ba siya sa riding, city riding, then kung medyo manoise ba ang mic, kung meron mga nagki-clip. Kasi ito walang anti-clipping sound to, so mumurahin lang naman tong ko, nabili kong mic. Lang to, Shopee lang. Tingnan natin kung anong output ng sound nito. Pero rin tayo, ride tayo papuntang trabaho ko ngayon. So Sabado ngayon, dapat wala akong pasok. Pero kasi sa amin naman, pag meron mga kailangan gawin, Saturday man yan o Sunday, meron pumapasok ako. So ang talaga, ang pasok ko lang is Monday to Friday. So minsan nagjo-duty rin tayo Saturday, Sunday. Pero talaga, depende yung trabaho ko. Minsan work from home, minsan on-site, minsan field. Yun. So samahan nyo na lang ako guys sa pagbiyahe mula sa Malabon papuntang Pasig. Hindi ko na ipupul yung yung video na papunta ako sa aking trabaho. Siyempre gusto ko rin maging private kung ano yung trabaho ko. So yung trabaho ko, nakakabuhay naman ang pamilya. Tsaka guys, tingnan din natin yung lagay ng EDSA tuwing Saturday or Sunday. Minsan kasi hindi ako nakakabiyahe ng Saturday papuntang EDSA. So check din natin yung mga NCAP, kung ano bang lagay ng NCAP sa EDSA, kung medyo gumanda ba. Samahan nyo lang ako. Eto, mabuti walang traffic ngayon. Saturday in the morning. Minsan pagka weekdays, sobrang traffic dito. Gara kasi nitong hinuhukay dyan eh. Hanggang ngayon hindi pa rin mahukay-hukay yung Yamashita's Treasure. Ang tagal-tagal nang hinuhukay niya, hindi pa rin mahukay-hukay yung Yamashita Treasure na to. Ito ilang buwan na to nakatenga rito. Ano kayang gagawin ni dito, MMDA ni Maynila dito? Ano ba to? May hinuhukay ba silang ginto dyan?
Shoutout Maynilad. Pakitapos na tong project nyo dito. Medyo matagal na tong project nyo dito. Last year pa ata to. December, anong pagkakatanda ko, parang December pa to nag-start eh. Yung kahabaan ng San Miguel Road. Kasi ito Samson Road na to eh. Yung kabila, San Miguel Road yan eh. Papuntang Letre. So laging may ginagawa dito. Nakaraan ito, yung part na to dito sa Samson Road. Nabuti nga, medyo nabawas-bawasan eh. Konti na lang yung mga naguhukay dito eh. Or parang feeling ko wala na. Wala na nga. Yun. Medyo ano na. Medyo all goods na. Tsaka ano guys, no, buti na lang talaga na kinancel ng MMDA ang ano na yan, odd even scheme. Yung dapat magiging policy, bagong policy naman sa EDSA. So odd even scheme, ibig sabihin yan, yung mga last number katulad ng 1, 3, 5, 7, 9. Ayan yung mga odd ibig sabihin, pagka odd number ka, hindi ka makakabiyahe sa EDSA. Hindi ko lang sure kung ano, kung anong mga schedule dapat ang ano doon, kung anong schedule bawat, kung pwede kang dumaan sa EDSA. Yun. Tsaka odd, ano, tama ba? Odd even number, 2, 4, 6, 8, 0. So lahat na may mga ganong number sa dulo ng plaka nyo or plaka ng sasakyan, hindi makakadaan sa EDSA. So ayun, buti na lang kinancel na ng MMDA yung pag-implement niyan. So sa amin mga motor, medyo kasi medyo mabawasan yung sasakyan sa EDSA. So kasi hindi na masyadong marami ang babiyahe na private cars. Medyo luluwag. Pero hindi ko sure kung luluwag talaga. Kasi once na na-implement yan, ang magiging ano sa amin, sa mga nagmomotor, is bawal ka na mag-filtering. Batawag doon, lane filtering or lane splitting. Yun, magiging bawal na yun. So hindi na kami pwedeng dumaan sa pagitan ng dalawang sasakyan. Bawal na yun. Bawal na yung ganong, nahuli pa ata si kuya. bawal mag-ano dyan eh. Okay, ikot ka na lang uli. Ikot ka na lang uli sa circle. Kapag dumaan ka dyan, yari ka sa mga orange boy. Ayun, saan ba ako? Na-distract ako dun kay kuya. Kala ko ulihin eh. Yung close van na maliit, kala ko huhulihin siya ng orange boys eh. Mabuti na lang, mabait yung orange boys. Pinaikot na lang uli siya dun sa circle. Kasi bawal kang pumunta dun sa out. Ano ba tawag dun? Parang lalabas ka dun sa circle hanggat wala ka sa outer lane. So yun, dito na time check, 7:17 pala ng umaga. Ako'y papasok na sa aking trabaho. Saturday dapat pahinga ko ngayon eh. So dapat nakangapa ako.
Nangangapa. Nakangangapa. Hirap magsalita pagka may ano. Pag may bonnet, may balaklava. Tapos yung helmet ko nakapitpit sa pisngi ko. Sobrang hirap magsalita. Pero okay lang yan. Kaya naman eh. Kahit yung ano lang, medyo ano lang siya. Medyo tahimik lang, medyo pabulong lang. Kaya naman. Ay, ako. Sana wag uulan yan. Medyo makulimlim ngayon, guys. Oh. Diba? Medyo makulimlim na medyo maliwanag naman. Sana wag naman uulan ngayong araw. Ano na kayang ano na ito? Ano na kayong balita sa aking mic? Okay ba siya? Mamaya natin hindi pala natin. Mamaya ako pala malalaman kung medyo maganda yung output. Sana okay naman. Yun nga, saan ba ako nahinto kanina? Ano pala, bawal na mag filtering or lane splitting sa EDSA. So bawal na tayong yung mga mas lalo yung mga nagmomotor. Bawal na tayo yung dumaan sa pagitan ng dalawang motor. So dalawang sasakyan. So dalawang sasakyan, hindi na tayo pwedeng mag-split o mag-filtering. Hindi na tayo pwedeng dumaan sa pagitan ng motor. Motor no? Ng dalawang sasakyan. Bawal na yon. So ang mangyayari, parang nakabuntot ka sa sasakyan, pila-pila kayo lahat. Parang nangyari dun sa Commonwealth, diba? Pila-pila sila sa isang lane. Ganon. Parang ganon ang nangyari dun. Nakapila na tayo sa EDSA. So hindi ko lang sure kung ano magiging violation nun. Kung naipatuloy yun, kung saan ba siya, kung magkano ba yung magiging multa noon pagka bawal na yung splitting tsaka filtering. Hindi ko lang sure kung magkano yun. So syempre may end cap, ibig sabihin makuha na ka ng camera. So pag nakita ka na dumaan sa pagitan ng sasakyan, alam na, end cap. Nasa camera ang pera. Diba? Kaya nga end cap eh. Nasa camera ang pera. Diba? Pero naman, hindi naman siya tinuloy ngayon. So kinancel naman yung odd-even scheme. So wala tayong expect na anumang bagong policy sa EDSA. So ang meron lang tayo ngayon is NCAP. So bawal pa rin pasaway, bawal pa rin ang mga kamote, bawal na dumaan sa bicycle lane, limited na rin yung speed. Alam ko parang nagtataka nga ako, guys, bakit 50 lang ang ginawa ni ang limit 50 kilometers per hour ang binigay na speed limit ni MMDA. So hindi na lang ginawang 60 para pag medyo maluwag ang daan, makakatakbo tayo ng medyo mabilis. Kasi 60 okay na yun eh. So ang 60 naman ngayon naman yung policy sa Commonwealth. Ayan yung pinaka speed limit nila sa Commonwealth. Pag umabot ka ng 70, 80,
alam na, may mga nag-ano dun eh, mga MMDA na may hawak na speed gun. Ewan ko kung ano tawag, yung complete tawag talaga dun sa ano na yan. Basta taga-capture siya nung taga-capture siya nung bilis ng sasakyan. Once na ma-detect ng gun yun, yung speed gun na yun, alam na may nakaabang na yan dun sa may kabilang dun sa may pinaka basta may nakaabang na dun sa ano niya, sa may harapan, may mag-aabang na MMDA dun. So sa EDSA, ang balita ko, naka-AI, randomly naka automatic. Ibig sabihin artificial intelligence na yung nagpapagana dun sa pag-capture ng mga violators, pag-capture ng mga yung mga pasaway. Violators, pasaway, isa na nga rin yun eh. Ayun, nadedetect niya, kaya automatically pumapasok dun sa list. Kuwari na-detect yung plaka mo, so ano na yun, nakalist na yun dun sa data nila. So ngayon, hindi naman totally lahat na na-capture ng AI is may violation. So yun naman nire-review rin ng human. Ibig sabihin na human touch pa rin siya. So hindi naman totally may violation. Kuwari, ang nangyari medyo saglit ka lang doon, parang nag-ano ka lang, kuwari nag-overtake ka lang doon sa ano, napadaan ka sa bicycle lane, capture niya yun. So yung mga agent ng kung sino man yung nagche-check nung violation ng mga motorista, inaano pa rin yun, pina-final checking pa rin yun. So may human touch pa rin yun, hindi totally AI ang ano. Once na ano mo sa AI yun, so kasi yung AI kasi nakaprogram yan, pinoprogram nila yan. Kapag meron sila na-detect dun sa may linya, is may dumaan dun sa bicycle lane, or medyo nag-speeding ka, umabot ka ng 60, katulad niya, no, 50, 'di ba? Ang sabi, speed limit 50 lang. So minsan hindi mo maiiwasan, naka 60 pala ako, syempre madidetect ng AI 'yon. So kahit medyo mabagal lang yung takbo mo, hindi naman kabilisan, capture ng AI kasi naka-program sa kanila is 50 kilometers per hour lang ang takbo dapat ng motorista. So minsan hindi natin maiwasan, tayo mga nagmomotor, minsan nagmamadali din tayo, umaabot tayo dun sa limit. So nagiging 60, 50, 50, 60, 70. Ayun. Kaya hindi natin maiwasan. Ako nga, hindi ko nga sure kung meron na akong violation eh. Kasi yung nalaman ko yun, nag-start ng NCAP siguro one week. 1 week nag-start ng NCAP. Saka ko lang nalaman yung speed limit na tinakda ng MMDA. So hindi ko sure kung meron na akong violation kasi for now, until now, wala pa rin hindi mo pa rin alam kung saan mo malolocate, ma-check kung meron ka bang violation. Ang sinasabi naman ng MMDA is meron namang gagawing apps
para makita yung mga violations natin ng mga motorista, ng mga dumadaan sa EDSA. So until now wala pa rin yan. So kailan matatapos yan, MMDA? Shout out sa inyo, MMDA. Yung may mga violation, baka siguro akala nila wala na. Hindi natin alam kung kailan darating. 1 month ba? 1 week, 1 month, 2 months. Hindi natin alam kung kailan darating yung love letter. Love letter, you know? Love letter na galing kay MMDA. So hindi natin sure kung kailan nila pinapadala sa mga sa mga violators, yung mga nag-violate sa NCAP. So hintay-hintay na lang, guys. Dapat kasi niyan, ang ginawa ng MMDA is bago nila in-implement yan, yung apps na sinasabi nila is running na. So dapat meron ng meron ng bibilis nila, diba? Ayaw ko lang magbibilis. Mahirap na, baka ma-NCAP tayo. So ayun, diba, once na dapat in-implement nila yung NCAP ulit, kasi may TRO kasi ang NCAP, kaya medyo nawala sila sa eksena. So ngayon bumabalik na uli sila sa eksena. So sa ating mga minimum wagers is pasakit yan. Kasi biruin mo 6,000, 7,000 ang sinasahod natin every cut off. So every cut off, minsan mahuli ka pa, di ba? Bawas yun, mas lalo ang penalty mo, dumaan ka sa bus lane, di ba? Magkano yung penalty sa pagdaan sa bus lane? 5K. So ang matitira na lang sa'yo is 2K na lang. May pamilya ka pa, may inuupahan ka pa, diba? Paano na? Paano na ang pamilya, diba? Pag penalty tayo ng minimum wager ka na, is nagkaroon ka pa ng violation, nagbabayad ka pa ng penalty, diba? Siyempre sunod din tayo sa polisiya ng ating gobyerno. So yan natin yan, sundin natin. Hindi naman masamang sumunod, di ba? Mahal ang violation. Ang gobyerno, MMDA lang ang kumikita. Tayo mga minimum wager na hindi naman kalakihan ng sahod is mababawasan pa once na mahuli tayo, di ba? Yan, dito na pala ako sa daldal ko, no? Andito na pala ako sa Santolan. Medyo mabilis ang biyahe ngayon, guys, walang ganong traffic, walang build up, kaya medyo ilang minuto lang ilang minuto lang ang naging ride natin. Approaching Santolan na tayo, Santolan, Annapolis. Time check ng oras na ba? 7:31 AM. So ilang minuto lang ang biniyahe natin. Sarap mag-ride pag ganitong kalsada sa EDSA. Kung araw-araw ganito, walang traffic, ay ang sarap. Ang sarap pumasok araw-araw. Diba? Dito lang pagka na traffic lang, tapos ang init-init, tirik ang araw. Ay nako, sakit sa balat.
Ang sakit sa ulo. Parang feeling mo may heat stroke ka. Kaya ngayon okay ang ano, okay ang ating panahon ngayon, tsaka ang ating dinadaanan, maganda ang lagay ng EDSA ngayon. So sa mga pasaway, ako rin minsan nagpapasaway din ako eh. Hindi mo rin maiwasan. Ngayon ingat na ako dahil sa NCAP. Mahirap nang mahuli. Magkano rin ang penalty, di ba? Alam ko pagka dumaan ka sa sa bike lane, 1K ata yung 1K ata yung multa eh. Hindi ko sure kung magkano yung mga diyan. Ayun dito ang daming camera diyan Once na dumaan ka diyan, huli ka. Ayun Ayan, may yung camera na yan Kaya kumikita ang MMDA ngayon. Sana naman MMDA gawin nyo real time. Kunwari ngayong araw syempre gusto kong i-check kung meron ako violation. Hindi, meron kang ginawang violation, sinasadya man o hindi, real time makikita, updated. So once na makapture ka ng camera and then na-verify, dapat ipopost na. So dapat ganon para yung motorista aware din sila dun sa magiging magiging violation nila. O kaya katulad ko, meron akong camera. Itong camera na to, minsan purpose ko rin to para sa para security once na nare-review ko. So syempre kung gusto mong mag contest sa kanila, i-contest mo yung violation mo, magagawa mo agad kasi real time nakita mo yung nakita mo yung violation mo. So dapat sana ganun ang hindi ko naman sinasabi na ganun ang gagawin ng MMDA. Siyempre yung technology na yun medyo advanced na yun. Alam ko gumagamit lang nun sa mga UAE, Saudi Arabia, Dubai. Ayan, alam ko ganun yung ginagamit nilang technology. Yung once na nagbit ka sa red light, nakuha na ka ng picture na napaparasi ka. Paparasi na yun, nakuha na ka ng video, photo, real time yun. May magte-text sa'yo, may violation ka na ginawa, real time yun guys ganon sa Saudi Arabia. Ganon ka-advance ang nila, ganon ka-advance ang technology nila. So real time, detected ka agad, verified agad yung violation ng motorista sa kanila. Ngayon, so sana ganun lang. May malang sana may ganung technology ngayon, mas lalo ngayon. Siguro kaya naman yan, budget lang. Sabagay, malaki naman yung makukuha ng MMDA dun sa mga sa mga violators So ang gawin ng MMDA, wag kurakutin, ilaan sa pambili ng mga yung improvement ba, improvement ng mga equipment nila, facilities. Sana ganun ang gawin nila. So guys, nandito na pala ako sa Ortigas. So along lang dito yung trabaho ko. So ayun guys hanggang dito na lang. Chinek ko lang ang aking mic, kaya nag-vlog lang ako ngayong araw. So wala tayong travel ngayon kasi medyo umuulan. Pero check natin kung
kung makakapag-ride ba kami ngayong ano, ang OBR ko excited na eh. Gusto niyan laging gala eh. Alam mo naman mga OBR, hindi nagdadrive yan. Nasa likod lang yan. Natutulog pa. Ayun guys, no. Thank you sa pagsama ngayong araw. Ako'y papasok na sa aking trabaho. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Ingat at God bless sa inyo. Babush!